Hi Stags! Welcome back sa channel ko. At for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung everyday makeup ko. At ito yung makeup na ginagamit ko sa work. Or minsan, pag mga weekends na sobrang bilis lang naman or sobrang simple lang na mga pupuntahan ko. So, ayun. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginagawa yun, manood lang kayo. Okay, so after ko mag-skincare or maligo and mag-moisturize and all, diretso na ako sa primer. At ang ginagamit kong primer as of the moment ay itong from Maybelline. This is their Baby Skin Pore Eraser Silicone Primer. So, ito yung parang dupe daw ng benefit na silicone primer. So, ang ginagawa ko dito ay nilalagay ko siya sa parts ng face ko na feeling ko maraming pores na medyo open. Na mas open kaysa sa ibang pores. Tapos, ang ginagawa ko ay pinipress ko siyang ganyan. Parang dabbing motion yung pagbe-blend ko first. Tapos, dito ko lang, nilalagay ko siya dito sa part na to, tsaka ito. Tapos, konti sa nose and sa chin. So, there are a lot of uses for primers. So, initially, ang primer talaga ay para magkaroon ka ng base para sa foundation mo para mas long-lasting siya all throughout the day. So, meron namang mga iba't ibang uri ng primer. Meron nga tayo silicone primer, meron tayo, I think, oil-based primers, and also water-based primers. So, yung oil-based and water-based primers ay para na rin silang moisturizer. Tapos, ayun, pang-elongate din ng makeup. So, yung oil-based ay para sa mga dry skin, and yung water-based naman para sa mga dry skin. Para sa mga oily skin, sorry. For the next step, I use a concealer. So, mas inuuna ko si concealer kesa foundation para yung color na ipapatong ko dun sa concealer, kakulay ng foundation. So, hindi siya masyadong mahalatang nag-conceal ka. Parang ganun yung way ko. For the concealer, I'm using this one from Maybelline. This is their Instant Age Rewind Treatment Concealer in the shade Sand. So, ang pinaka gusto ko sa concealer naman na to ay hindi siya cakey or full coverage siya, pero hindi nga, yun nga, hindi siya cakey. Tapos, feeling ko medyo moisturizing din siya sa under eyes. Unlike sa ibang concealer na halata mo, parang andun yung coverage. Although, liquid concealer sila, minsan drying talaga. So, nilalagay ko siya dun sa mga parts na gusto ko rin medyo ma-highlight. Tapos, sa mga parts na gusto ko mag-conceal para magkaroon siya ng coverage. Next up is I use this blending sponge. So, ito talaga yung ginagamit ko pag concealer, blending sponge. Kasi mas madali silang gamitin. So, ang sunod na ginagawa ko ay brows na. So, I have a separate video or vlog for my brow tutorial. So, I will be linking it down below in the description box kung gusto nyo mapanood. By the way, I'm going to use this one from Detail Makeover. This is their Make It Pro Starter Pen in the shade Ash Gray. Okay, so after my brows, I go straight to blush. So, recently, sobrang nai-inlove ako sa mga blushes na liquid or cream blushes kasi they stay longer. Tapos, feeling ko mas madali sila i-apply. Ganun. But anyway, so I have a few suggestions for you. Ginagawa kong blush. First ay ginagawa kong blush, itong 80 Ink Velvet from Peripera. So, hindi ko alam kung considered as drugstore to, pero makikita nyo siya sa mga SM department stores. So, what I use is in the shade number 9. So, I think this is in orange brown. Kasi yung may mga shade ng orange at brownish or something like that, yung nagko-complement sa morena skin. So, ito, sobrang dali niya i-blend at, ayun, long-lasting din siya. So, another cheaper options for you guys is this one from Bilena. So, ito yung EB Matte Color Stick in the shade Doll Face. So, pinaka nagustuhan ko to sa lahat ng shades na meron sila. So, they have 3 shades for this one. So, ito yung pinaka nagustuhan ko shade from them. They have 3 shades from this one. The other one is Rosy You, which is super pink. Tapos, yung next naman ay After Party. So, this one is kind of harsh red na parang pinkish. Tapos, ito nga yung parang orange-brown. So, ang kinagamit kong blush pang everyday ay itong Doll Face. Kasi ito yung pinaka nagka-flatter sa akin. And I don't want to look like I'm going to a party rin naman. Pero this one, when I want to go hard on blush. Ganun. So, I'm going to use this one. So, what I do is I use my fingers. So, bubuksan ko siyang ganyan. Tapos, medyo i-warm up ko siya using my, tawag dito, ring finger. Warm up ko siya. Tapos, when I got enough pigments, ayan, lalagay ko siya directly na sa cheeks ko. Ayan. Tapos, blend out ko na. This is really blendable pa. Yun pa yung pinaka-gusto ko sa kanya. Compared sa mga ibang, yung mga lip tints lang yung ginagamit. So, this is really blendable. So, I like this so much. Hindi ko na siya nilalagay sa ilong ko. Talaga sa cheeks na lang. Kasi parang,
ito yung nagbibigay ng buhay sa makeup ko na pang everyday kasi hindi na ako gumagamit ng eyeshadow. Tapos yung excess nilalagay ko dito sa my cheeks. Ay, sa cheeks. Sa may tawag sa chin. Sa chin ko. Tapos, if I feel na medyo hindi maayos yung pagkaka-blend, ginagamit ko yung blending sponge na ginamit ko for foundation. Tapos, i-go over ko siya. Okay, so my next step is contouring. So, ang ginagamit ko pang contour at pang everyday ay itong from Detail Makeover, their Contour and Blush Palette. So, ang pinaka-ginagamit ko talaga dito ay itong bronzer. Kasi, ayun, minsan, pag everyday, mas mahilig ako mag-bronze up lang. Pero, this past few days, parang na-addict na ulit ako sa contour. Ayan, para lang medyo bumalik yung mas natural pang color ng face ko. Tapos, medyo mapalit din yung 5 head ko. Yeah. Tapos, I also use that bronzer para maibalik lang yung eyeshadow ko. So, konting-konti lang talaga yung nilalagay ko. Ganyan. Para lang magkaroon din ng dimension yung mata ko. Okay, so now let's move to lashes. At ang ginagamit ko ay ito. Curling lashes. Lagay ko siya sa kilikili ko para uminit lang. Ang tagal niya uminit, ma'am. Ayoko kasing gawin yung, yung binoblower. Kasi, sobrang init. Naalala ko one time, tinry ko siya. Yung binlower ko yung curler ko. Tapos, pag gano'n ko napaso yung, yung eyelids ko. So, yeah. Natrauma ako. Kilikili na lang. Kaya. So, curl ko lang yung lashes ko. Pag feeling ko, ayan, nakataas na yung mga lashes ko. So, ito, huwag niyo ko i-judge. Kasi, tinry ko na siya linisin multiple times already. Tinry ko siyang tanggalin using micellar water. Pero ayaw talaga matanggalan. Dumi-dumi niya. Kasi, ang bilis niya madumhan. Kasi, medyo matte yung yung packaging niya. So, ayun. So, I use this one from Maybelline. So, this is their Total Temptation Waterproof Hydrofuge Mascara. So, yeah. Ito yung pinaka-gusto ko kasi pag tinaas ko na yung lashes ko, tapos ito yung ginamit ko. Feeling ko sineset niya lang, tapos naglalas talaga all throughout the day na nakataas yung lashes ko. Ngayon, diba? Tingnan nyo. Ito wala pang mascara. Ito may mascara na. So, I think yung reason why there are mascara na parang pag ginamit mo after mong i-curl yung lashes mo at ginamit mo siya, tapos all throughout the day, parang bumababa yung lashes mo. So, ito, theory ko lang, feeling ko medyo mabigat yung formula ng mga mascara ganun. Pero ito nga from Maybelline. Hindi ako sponsored. By the way, guys, feeling ko parang halos puro Maybelline yung gamit ko. Pero ito kasi yung madaling makuha sa market or sa drugstore. Tapos, ayun, maayos din kasi yung formula niya. Tapos, for this naman, for this mascara, hindi ako sponsored, pero ang gusto ko dito, feeling ko sobrang lightweight kasi ng formula ng mascara na to, kaya kahit i-curl ko yung lashes ko at i-leave ko siya all throughout the day, hindi siya bumabagsak. Okay, so for my go-to highlighter, I use this one from Essence. So, this is their Pure Nude highlighter in the shade Be My Highlight or number 10. So, dati ko pa hinahype to. Binili ko to, dati pa, pero ang dami pa rin niya. Tapos, ginagamit ko to pang everyday kasi nga, sobrang natural niya lang tingnan. Although, meron na konting glow dyan dahil hindi naman ako nag-set ng face ko, nilalagyan ko pa rin siya ng highlighter para lang, wala lang. Ayan o. Pang-add. Tapos, yung glow niya, hindi siya yung glow na harsh. Para siyang dewy glow. Ayan, kung nakikita nyo. Dewy glow lang talaga yung meron siya. So, lagay ko rin siya dyan. Sa top ng nose ko. Tapos sa bridge. I always swear by this highlighter talaga. Kasi tingnan nyo naman yung glow niya. Sobrang dewy lang talaga. So, ito pala yung product ko from Essence. At nagustuhan ko na. Pero, parang hindi ko nga naiisip na parang bumili pa ng mas maraming products sa kanila. Siguro next time, try ko pa iba nilang products. Lalagyan ko rin yung aking tear ducts para mangusap ang aking mga mata. Ayan. So, after that, ang gagamitin ko muna, gagamitin ko tong color stick from Bilena para sa lips ko. So, first, I'll use this one, which is Rosy You. Kasi ito yung pinkish lang. So, parang nude pink, ganon. Tapos, I'll use the After Party. Kasi ito, mas pakak yung color niya. Ganon. Lagay ko sa inner parts ng lips ko. Ganyan. Tapos, tsaka ko siya i-blend out. After Party, i-mix ko pa siya with dull face para medyo ma-diffuse yung pagka-pink niya. At medyo parang mag-match yung nasa cheeks ko tsaka yung nasa lips ko. So, ayun. Di-diffuse ko lang siya using dull face.
So, okay na ako dyan. And ayusin ko na lang ng konti pa yung buhok ko and I'll be back. Okay guys, now we're done with our look. At sana nagustuhan nyo itong tutorial na to at may napulit ulit kayong aral at may mga nakuha kayong tricks. At kung nagustuhan nyo itong tutorial nito, please give this video a thumbs up. Kung meron kang comment or suggestion na pwede kong i-improve sa videos ko or sa tutorial na to, kung meron ka rin suggestion sa akin na pwede kong i-add sa mga everyday makeup ko, then i-comment mo lang below. If you have any, requests, pwede mo rin i-comment. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel. I will appreciate it. So, thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!